Good morning! Pinapangako ko sa umagang ito, mabilis lang talaga ang aking i-share. Mabilis na mabilis. Ayun. Pero bago dyan, hindi ko rin ipalalagpasin ang pagkakataon para magpasalamat kay Lord. At dahil naman sa pagpapasalamat na ito, hindi naman natin itinataas ang ating sarili, kundi itinataas naman natin ang Panginoon. That was November 29 yata yun, na sumali ang TCDC sa competition sa silang association yun ng mga private schools and isa ang TCDC sa miyembro. At during that time, sumali ang mga anak namin, Pero dahil sa napaka-busy nilang schedule, doon may practice sila for Christmas presentation and at the same time, nag-exam for second quarter and then nag-camping ng 3 days, wala talagang review. Walang review. Tapos, nung araw na hinatid namin yung mga bata sa may McDonald's dahil doon ang meet up, sabi nung isang mami, hindi ko na inaasahan na mananalo ang anak ko. Bakit naman? Walang review eh. Sabi ko, wag naman ganon. Pinapadala natin yan. Maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko sa kanya, maniwala tayo dahil pinadala natin sila, si Lord nang bahala. Diba? Truly, napakabuti ng Diyos dahil nanalo sila talaga. Halos lahat yata ng participants ng TCDC nanalo. Nanalo silang lahat. At ang pinagpapasalamat ko dito, ang sabi ko kasi kay teacher, if ever man na si Sam ay magkakaroon ng conflict sa schedule ng exams, kasi ang pinili ba naman ng anak ko 5 subject. Sabi ko, if ever man magkaka-conflict sa exams, basta ang priority ko lang, English, Math, and Science lang. Sabi ni teacher, hindi, lahat yan sasalihan ni Sam. And, ikwento si Teacher Maria na nauna nga si Sam mag-participate dun sa Science, pero dahil nga sa limited yung time, parang nag-overlap yung Science and ESP. Kaya after ng Science, nagbadali sila ni teacher, nagkandada pa si Teacher Marian para ihatid si Sam sa isa pang room at para mag-exam. And alam niyo po ba, dahil si Sam, alam ko naman si Sam talaga, hindi yan magaling sa Tagalog eh. Mahina talaga sa Tagalog. Pero, alam niyo ba, ang pinaka-the best miracle na experience namin nung araw na yon, yung ESP, Education sa Pagpapahalaga, na subject Tagalog ang mode of questions. Aba, nanalo ang anak ko number 7. Throughout sa lahat ng participants, number 7 pa siya. Isipin mo, Tagalog ha? Samantalang ang anak ko talagang hirap na hirap sa Tagalog yan. Nanalo ng number 7. And sa Science, 3rd, and Math, pang-4, and English, pang-3. So, napakabuti ng Diyos. So, whatever we believe of God, ano man ang pinapaniwala natin sa Panginoon, mangyayari yon. Kaya wag nating limitahan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Sa mga churches, sa mga ministries that believe in healing, nagmamanifest ang healing. In churches that believe in prosperity, nagpa-prosper ang mga anak ng Diyos. At sa churches na believe that God can do everything, God will truly manifest. Ipapakilala niya sa iyo kung anong pinapaniwalaan mo sa akin, gagawin ko sa iyo. Kaya wag nating limitahan ng Diyos sa kapangyarihan niya. Patuloy tayong magdeklara ng mabubuting bagay para sa atin dahil nais ng Diyos maranasan ang lahat ng yon. Amen. Maranasan natin ang lahat ng yon. Amen po ba? So sa umagang ito, kita niyo ba ang ganda-ganda naman ang gagamitin ko ngayon? Di ba? Sabi ko, sarap din pala magsalita na nakalapel, no? Kasi wala kang hawak-hawak. O, di ba? Nakikita nyo lahat ang kagandahan ng nasa harapan. Di ba? So, sa umagang ito, nais kong mag-istorya. Mag-istorya tayo, istoryahan lang tayo, no? Pero mabilis na istorya to dahil alam ko naiinip kayo sa akin pag ako nag-speak dito. Mabilis na istorya lang. At ito ang istorya patungkol sa pag-ibig. Amen po. Hindi panahon ng pag-ibig ngayon, pero nais ko magkwento sa inyo ng tungkol sa greatest love, the greatest love of all. Hindi yung kanta, kundi istorya sa Biblia na dapat nating paglimi-limian, dapat nating unawain dahil ito ay kwento para sa atin. Amen po ba? Ang topic ng aking preaching ngayon is the greatest love story. So, the greatest love of all, the greatest love story ever told. Amen po ba? Ito po ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, Genesis chapter 3, Isaiah 7:4, Luke chapter 2, and John 19:30. Ayan. Sige nga, please. So, the greatest love story
of all ay nahati sa 4 na bahagi. The story of creation, where God gave man free choice. And the second part is the story of redemption, where God's undying love ay ipinarana sa atin. And pangatlo, God's plot twist, where the virgin birth happened. And number 4 is Jesus, the final sacrifice, or the real payment. Amen po ba? So next please. So the story of creation, or man's free choice. So nilikha ng Diyos ang lahat. Amen po ba? Nilikha ng Diyos si Adan at saka si Eva doon sa paraiso. Nilikha niya ang tao sa ika-6 na araw. Sa last day, bago magpahinga ang Diyos, nilikha niya ang tao. Dahil nais ng Diyos na ma-experience ng tao ang lahat ng kagandahan ng kanyang nilikha. Yun ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Yun ang plano ng Diyos sa ating buhay. God's desire for man is that we would enjoy everything that He created for us. So, nais ng Diyos ma-enjoy. Ano yung mga bagay na meron ka sa umagang ito? Enjoyin mo yan. Pamilya mo, enjoyin mo yan. Lahat ng meron ka, enjoyin mo at iwasan mong magreklamo. Amen po ba? Nais ng Diyos mag-enjoy ka. Sabi mo sa katabi mo, nais ng Diyos mag-enjoy ka. So when God made Adam and Eve, He gave them access to every good thing in the Garden of Eden. He made them on the last day so that when they could enjoy all His creation. He designed them with 5 senses. So meron tayong 5 senses para ano? Makakita tayo ng magaganda, makaamoy tayo ng mababango, makarinig tayo ng mabubuting balita, hindi lang chismis, makaamoy tayo ng mababango, makakain yung taste buds natin, makakain tayo ng masasarap na pagkain. At lahat ng mabubuting bagay na maaring isipin mo sa buhay mo, nais ng Diyos na maranasan mo yon. Amen po ba? Why? Because God is love, and the nature of love is to give. So God is love, and the nature of love is to give. Di ba pag mahal mo ang isang tao, gusto mong ibigay lahat? Pag mahal mo ang anak mo, lahat ng gusto niyang bagay, the best, ibibigay mo sa kanya. Ganon din ang Diyos sa atin. Nais niyang ibigay sa atin ang lahat ng mabubuting bagay para ma-enjoy natin sa buhay na to. Amen po ba? So, but the problem is, when God made man, He gave us free choice. Next slide, please. With that free choice came the tree of knowledge of good and evil, and its outcome was death. So binigyan tayo ng Diyos nung nilikha ng Diyos ang tao, kasabay na ibinigay sa atin yung tinatawag na free choice or free will. Meron kang karapatang pumili. Meron pa palang ganon. Yes, meron siyang karapatang pumili si Adan at saka si Eva. Bakit kailangan niyang pumili? Dahil nais ng Diyos na yung magmamahal sa Kanya ay hindi isang robot. God doesn't want robots to love and worship Him. He wants us to love Him with our own free choice and our own free will. Nais ng Diyos na, gusto niyo, di ba nauuso ngayon yung mga robot-robot na kinakausap, kaibigan ganyan? Ayaw ng Diyos noon. Gusto niya may feeling. So, kaya niya binigyan ang tao ng free will or free choice dahil gusto niya na yung pagmamahal sa kanya ng tao ay natural, normal. Amen po ba? Hindi sa pilitan. He needed to provide, with that free choice came the tree of the knowledge of good and evil, and its outcome was death. So, merong kondisyon, meron kang free choice, pero kaakibat ng free choice na yan, merong consequence. Amen po ba? May consequence. He gave us free choice, and the consequence, pag nagkamali ka ng pagpili, ang magiging resulta ay kamatayan. Amen po ba? He needed to provide Adam and Eve with a choice. Bakit? Paano mo ma-exercise ang free choice mo kung wala kang pagpipilian? So, kailangan may pagpipiling magaganap. So, binigay niya ang the tree of knowledge of good and evil. So, during that time, ibinigay nila yung bungang puno na kung saan, sabi ng Panginoon, God gave them the tree and told them not to eat from it. By not eating from the tree, they would be choosing to love God, choosing to honor Him, choosing to acknowledge Him as their Creator, choosing to have a relationship with Him. So, binigyan ang tao ng ng free will,
ng free choice, pag pinili nila, mabuti, pag sinunod nila ang Panginoon na hindi kumain dun sa bunga na nagbibigay ng kamatayan, pinipili nilang mahalin at sundin ng Diyos. So, meron tayo ditong tinatawag na issue of obedience. Sa pagpili, subalit, but they ate from the tree and the consequence of it was death. They were separated from God and had to die first spiritually and then physically. So anong ginawa ng tao doon sa kalayaang mamili na binigay sa kanila ng Diyos? Pinili nila yung masama. At ano ang naging consequence? Kamatayan. Kamatayan hindi lamang una spiritual, kundi higit sa lahat, physical. God did not design man para mamatay. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay ang tao. Amen po ba? Nais ng Diyos, forever, meron tayong relationship sa Kanya. May fellowship tayo sa Kanya. Pero dahil sa maling pagpili, nagkaroon ng consequence. Ito ay ang kamatayan. So, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, next please. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hindi pwedeng kalimutan ng Diyos, hindi pwedeng i-bypass ng Diyos yung kanilang ginawang pagkakasala. Because God is a good God, a holy God, a righteous God. Hindi niya pwedeng palagpasin ang kahit speck of dust of sin sa buhay ni Adan at saka ni Eva. Hindi niya pwedeng basta na lang kalimutan yon. Kailangan may mangyari, kailangan magkaroon siya ng paraan para mawala ang kanilang mga kasalanan. Amen po ba? Dahil ang kasalanan na nagsiseparate sa tao at saka sa Diyos. During that time na nagkasala si Adan at saka si Eva, first time nilang nakaranas ng takot. Naramdaman nila ang matinding takot. Kaya nung hinahanap ng Diyos si Adan at saka si Eva, tinanong nila, nasaan kayo? Nagtatago po kami dahil kami ay natatakot. So tinanong sila ng Diyos, bakit? Kinain niyo ba yung pinagbabawal kong bunga? Sabi ni Adan, kinain po namin dahil yung babaeng ibinigay mo sa akin ay siyang nagbigay sa akin. So alam niyo po ba, there's an accountability for every action na meron tayo. Sa lahat ng ginagawa natin, be accountable. Responsibilidad mo, kung ano man ang ginawa mo, responsibility mo yan. Whatever the result of it, be accountable. Huwag nating isisi sa ibang tao, huwag nating isisi sa asawa natin, huwag nating isisi sa mga mahal natin sa buhay. If ever man nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay natin, be accountable for it. Be man enough, i-accept yun, and then take accountability. Accept and then repent. Amen po ba? Hindi natin pwedeng i-blame yung ibang tao. Wala tayong pwedeng i-blame kundi sarili nating desisyon. Amen po ba? So, death, sickness, and pain came into the world, the consequence of sin. So, nalungkot ang Diyos dahil syempre, ang plano niya sa atin, mabuhay ng masaya, masagana sa piling niya, forever with God. Pero dahil nga sa maling pagpili, pumasok ang kamatayan at ang kasalanan sa mundo. So God needed to do something. Ano ang kailangan niyang gawin? Right there and then, ang nagdesisyon ng Diyos, nag-umpisa ang kanyang plano for redemption. Na number 2, mabilis na to, mabilis. The story of redemption of God's undying love. Amen po ba? This is the story, ito ang umpisa ng plano ng Diyos na tayo ay iligtas. Pero masalimuot yung plano ng Diyos dahil hindi papayag si Satanas, dahil naiinggit si Satanas sa tao. Nung nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, inggit na inggit si Satanas. Inggit na inggit siya dahil si Satanas, siya si Lucifer. He is one of the cherubim, the highest level of angel na nilikha ng Diyos, Archangel Michael, Gabriel, and Lucifer. And si Lucifer, siya ay head ng worship team. Binigyan siya ng Diyos na special na kakayahan para mag-lead ng worship. Sila yung mga nasa malapit sa Diyos. Pero dahil sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanya, nagbataas si Lucifer at inari niyang kanyang sarili na mas higit pa sa Diyos, kaya siya ibinagsak ng Panginoon. Simula doon, yung kasamaan lalo pang nagpakasama si Lucifer at siya ay nainggit dahil sila ay nilikha ng Diyos, hindi ayon sa kanyang wangis. Ang tao ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya nainggit si Satanas, sabi niya, kailangan kong gumawa ng paraan. Dahil sabi ng Lord kay Adam and Eve, subdue the earth. Binigyan sila ng kapangyarihan, ng dominion and power to subdue the earth. Na even yung mga hayop na matatapang ay maamo sa kanila. Amen po ba? Inggit na inggit si Satanas. Kaya kung meron mang tao sa buhay nyo na naiinggit sa'yo,
hindi yan yung kaibigan mo, si Satanas yan. Amen po ba? So yon. At dahil dyan, ayaw ng Diyos mapawalay sa tao. Kung ang Diyos ay Diyos lamang ng justice, amen po ba? Kaya niyang i-wipe out, tanggalin na lang yung tao, patayin na lang, tapusin na yan. Pero hindi lang siya God of justice, He is also a God of love. At ayaw niya mapawalay sa tao. Ayaw niya, so kailangan niya mag-isip ng paraan at ito ang kanyang planong redemption. Amen po ba? Napakasarap malaman ng bawat isa sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa ating iniisip dahil sa pamamagitan niya, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, umisip ng paraan para iligtas ikaw at ako. Amen po ba? So, mabilis to. So the story of redemption, this is how the epic love story of redemption began. Ito yung love story na inumpisahan ng Diyos sa ating buhay. That in one act of eating from the tree of knowledge of good and evil, not only did man sin and have to die, but they also bowed their knee to Satan. That's exactly what the devil wanted because the earth used to be his. So, ang earth kasi ay ang nagdo-dominate yan before si Satan. Pero nung time na nilikha ng Diyos, ang mga tao, sabi niya, i-dominate nyo na yung earth. I-subdue the earth. Replenish the earth. Sabi niya. So, nainggit si Satanas, kaya sabi niya, kailangan kong isip ng paraan para mawala yung pabor ng Diyos sa mga tao. Kaya tinempt niya si Adan at saka si Eva, at lead nga doon sa pagkain nila ng pinagbabawal na bunga ng prutas. So dahil doon, next slide, the first prophecy declared in the Bible is this prophecy. Genesis 3:15, sabi dito, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, sa ibang salin, crush, and you shall bruise his heel. Sabi po yan sa Genesis 3:15. Sabi ng Diyos, pinroklama, for the very first time, pinroklama ng Diyos ang first prophecy sa Bible. Sabi niya, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimot, binhinyay, lagi kong paglalabanin ang binhi niya, ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ikaw ay tutuklaw. Dineclare ni Lord yung war between man and Satan. Sa pamamagitan ng sabi niya ng binhi mo, magkakaroon ng war between you and the woman's seed. Dito nag-umpisa ang war between Satan and us. Diniklara ng Diyos. Sabi dito, your seed. Hinighlight ko yan, her seed, please. Her seed. Pagbalik nga, please. Sabi niya, her seed and your seed. Meron bang seed ang babae? The woman has only egg. The seed comes from the father, the male, okay? So, God is prophesying right there and then that there will come a time virgin birth will happen. Manganganak ang isang birhen. Dahil ang babae ay wala namang seed. So, paano mangyayari yon? Amen po ba? God is prophesying of the virgin birth and sabi niya, and you will bruise his heel. So, later on, when Jesus died on the cross, He crushed Satan's head. Alam niyo po ba yun? Nung namatay si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, anong ginawa niya? Binigyan niya si Satanas ng PhD. Permanent head damage. Satan was totally defeated. Amen po ba? PhD, permanent head damage. He crushed his head. Amen? And ano ginawa ni Satan? He bruised his heel. What is better? Crushed head or bruised heel? Siyempre, bruised heel. Kasi during that time, the process ng pagliligtas ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan, He has to bleed. He has to die. Nasaktan ng Panginoon. Dumana siya ng sakit. Amen po ba? Nakaramdam siya ng sakit. He was wounded for our transgression. So, yan pang ibig sabihin that His heel was bruised by Satan. Amen po ba? Man is guilty and God found a way, and that is to provide a seed na magiging kaaway ni Satanas. Amen po ba? So, Satan crushed Jesus' heel. And then, Jesus crushed Satan's head, giving him a PhD or permanent head damage. And later on, after that proclamation, pinaalis na si Adan sa si Eva doon sa Garden of Eden. Istorya lang to ha. Alam nyo naman yung istorya na to, alam nyo na to, pero gusto ko lang yung istorya ulit. And then, paglabas nila sa Garden of Eden, nagkaroon na sila ng anak. So, aware si Satan dun sa prophecy that the seed of the woman will crush his head. Kaya sabi niya, ay kailangan kong bantayan ito. So, nanganak si Eva.
ng dalawang lalaki at si Abel at si Cain. Amen po ba? Binantayan maigi ni Satanas, sabi niya, dito sa dalawang to, sigurado ako magmumula ang seed na kakrush na aking ulo. Sabi niya. So, binantayan niya, nakita niya na yung dalawang bata ay lumaki maayos, pero dumating ang time na si Abel at si Cain ay nag-alay ng kanilang sakripisyo, ng kanilang offering sa Panginoon. At si Abel, alam natin ang kwento, inialay ni Abel sa Panginoon ang tupa. At inalay naman ni Cain ang bunga ng kanyang mga pananim, dahil si Cain ay farmer, and si Abel naman ay shepherd. Pero kinalugdan ng Panginoon ang hain ni Abel. Bakit? Pero hindi kinalugdan ang hain ni Cain. Hindi, di ba sinasabi ng iba na, uy, hindi kinalugdan ni Lord yung kahain ni Abel ay ni Cain kasi yung tira-tira na lang ang ibinigay. Hindi totoo yon. God wanted an offering with the blood. The first offering of blood happened in the Garden of Eden. When Adam and Eve sinned, the Lord offered a lamb. Ano yung lamb na yon? Yung animal na yon, hindi sinabing lamb kundi animal. Because sinasabi sa salita ng Diyos, without the shedding of blood, there will be no forgiveness of sin. Para patawarin ka sa iyong kasalanan, kailangan may magbubo ng dugo. May mag-sacrifice ng dugo, and the first sacrifice was offered in the Garden of Eden. Si Lord mismo ang nag-offer. Ginamit niya yung, pinatay niya yung animal para yung kanyang skin ay gamitin na damit ni Adan at saka ni Eva. Dahil sila ay hubad. After na sila ay magkasala sa Panginoon, the glory of God nawala sa kanila at na-realize nila, kami ay hubad. Nagkaroon sila ng takot, nagkaroon sila ng hiya. Amen po ba? So, gusto ng Lord, pag nag-offer ka sa Kanya during that time, ang offering is always has a blood. So, si Abel, in-offer niya yung lamb with blood, telling God that I am a sinner. Proclaiming God, admitting to God that He is a sinner. Amen po ba? Alam nyo ba, hindi nakakahiya sa Diyos umamin ka sa Kanya na nagkasala ka. Hindi nakakahiya yun. Gusto ni Lord, maging tapat ka sa Kanya. Huwag kang mag-deny. So from His offering, sinasabi ni Abel na ako ay makasalanan at kailangan ko ng isang magliligtas ng dugo na magliligtas sa akin para ako'y patawarin sa aking kasalanan. Pero sabi ni Cain, hindi ko kailangan yan. Etong aking bunga ng aking mga pananim, ito ang iaalay ko sa Kanya, tatanggapin niya to. Pero ayaw ni Lord na magtiwala ka sa sarili mong kakayahan, in your own works, in your own deeds, in your own action. Ayaw niya magtiwala ka doon. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Amen po ba? Pinakita kasi ni Cain yung pagiging self-righteous. Ayaw ni Lord maging self-righteous tayo sa harapan niya, na magpanggap ka na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, na ang katotohanan ay hindi naman. Ayaw ng Diyos ng isang taong self-righteous. Nais ng Diyos maging matuwid tayo sa harapan niya. Alam ng Diyos na ang katwiran natin ay galing sa Kanya at hindi dahil sa sarili nating gawa. Hindi magliligtas sa'yo ang mabubuting mong gawa. Ang mabubuting mong gawa ay resulta na lamang ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo at ng kaligtasang tinanggap mo. Amen po ba? Kahit anong mabubuting gawa ang gawin mo sa mundong ito, kung hindi mo pinapaniwalaan na ang Panginoong Hesukristo ang dahilan kung bakit ka pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan, hindi ka maliligtas. Amen po ba? We need to be totally dependent on God para sa ating redemption. Amen po? So, maliwanag, hindi dahil binigay ni Cain ang mga tira-tira sa kanyang ani, hindi yun eh. God need a sacrifice of blood, an animal blood. Amen po ba? Later on, marirealize natin bakit ganon. Lahat ng istorya sa Biblia, pag-aalay ng bansang Israel, ng kanilang mga handog, bakit kailangang magpatay ng tupang, magpatay ng kambing, magpatay ng toro, at kailangang iwisik ang kanilang mga dugo doon sa templo, doon sa altar. Lahat kasi ng yon, they are just a shadow of the things to come. Pinapakita ng Diyos, ito ang mangyayari sa hinaharap. Na merong isang taong mag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Amen po ba? Lahat ng ginagawa ng sacrifices ng mga Israelites, they are just but a shadow. Anino lamang ng magaganap sa hinaharap.
anino lamang ng propesiya ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit kailangan pang dumaan yung mga Israelita sa napakahirap na proseso? Araw-araw na lang ang mga pare ay kailangan magpatay ng animal pag may nagkasala. So sobrang busy sila sa templo nung time na yun. Every time na lang magkakasalang tao, magdadala ng handog, papatay, iaalay. Ganoon, lagi ang ginagawa. Walang katigil-tigil. Very busy. Until God provided the perfect and final sacrifice, and that is Jesus. Amen po ba? Alam natin lahat yon. So, but then, hayaan mo munang ikwento ko muna sa inyo ang lahat ng ito. And dahil dyan, number one plan ni Satan is patayin si Abel. Sabi niya, God favored Abel, so maaaring si Abel ang seed na papatay sa akin. So anong ginawa niya? Tinempt niya si Cain na patayin si Abel. And alam natin ang istorya, namatay si Abel, but Abel is not the seed, the promised seed. Amen po ba? Nagkamali si Satan. So makita natin sa istoryang ito, that Satan is not an all-knowing one. Hindi niya alam ang lahat ng bagay. Amen po ba? Tinitingnan niya lamang kung ano ginagawa ng Diyos, in his plain catch up. Kinakatch up niya lang kung ano ginagawa ng Diyos. Ay, manghuhula siya sa gagawin niya. Ito siguro yon. Nagkamali siya. First attempt ni Satan, nagkamali siya. Alam natin na si Abel ay hindi ang promised seed. Amen? So, sa buhay natin, marami tayong mga taong hinahangaan, marami tayong mga taong pinapalo, kahit yung mga TikTokers dyan, pinapalo natin, di ba, natutuwa tayo sa kanila. Pero, based sa istoryang ito, isipin natin, kung meron mang tayong nais i-follow natin yung the one who is omniscient, all-knowing, omnipotent, omnipresent sa buhay natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Wala tayong dapat pwedeng i-follow sa buhay natin. I-follow natin. Dahil ang ating Panginoon, for every month of the year, the 12 months of the year, lagi siyang present. Lagi na i-follow natin yung laging present sa buhay natin. Amen po ba? I-follow natin yung laging nakakaalam ng nangyayari sa buhay natin. Amen? Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Next please. Second plan of Satan is, number 2, is to corrupt the human bloodline. Kinuwento ko na yun sa inyo last time na nag-speak ako dito, that sabi ni, ay mali pala ako, sabi ni Satan. So, nakita niya during that time na ang earth ay punong-puno ng tao. At sabi niya, nakita niya na isa dito, maaari isa dito ang magiging seed. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Anong ginawa niya? He corrupt the human bloodline. Anong ginawa niya? There was an eruption of angel. The bad angels. Kinuwento ko sa inyo last time, nalala niyo ba? Wala nakaalala. During that time, sa panahon ni Noah, kinurap ng mga angel yung human bloodline. Anong ginawa nila? Dahil ang angel merong kapangyarihan mag-take form ng tao, nag-take form sila ng tao at nag-asawa ng mga anak ni Eva, ng mga babae, at nagkaroon sila ng mga anak na mga freak, mga Nephilim, mga giants, that they are so bad. Very bad sila talaga at ang mundo punong-puno ng kasamaan ng panahon na yon. Kinurap niya, sabi niya, pag kinurap ko ito, walang mangyayari. So, kinurap ang bloodline ng tao. Pero, merong itinira, merong iningatan ng Panginoon. Walang iba kundi ang pamilya ni Noah. O, sabihin niyo, si Noah, bakit? Si Noah ay righteous, si Noah ay, ang family ni Noah ay holy? No. Hindi yun ang katotohanan. Because doon sa storya, na kaya pinreserve ni Lord ang bloodline ni Noah because they are the only bloodline who is pure. Sila na lamang natitirang pure na human sa mundong ito, kaya pinreserve sila ni Lord. Sila ay iningatan and from them, na-repopulate ulit ang mundo. So palpak na naman si Satan. Ano ang next plan niya? The third plan of Satan is to take Sarah from Abraham. Dahil after the long time, dumating naman si Abraham. Righteous siya in the sight of God. At pinangakuan siya ng Diyos na mula sa lahing ito, magkakaroon ng, sabi niya kay Abraham, di ba? Magkakaroon ka ng maraming anak, sindami ng buhangin, sabi niya, ng stars and sand, sabi niya. At nakita ni Satan na si Abraham is really favored by God, highly favored by God. Sabi niya, so itong asawang to, tatanggalin ko para hindi silang magkaanak. Ano ginawa niya dun sa Gerar? Dumating si Abraham at si Sarah sa Gerar at nakita ni Abimelech, napakaganda naman ang asawa ni Abraham. Parehas yung nasa harapan. Kaya yon, anong nangyari?
Joke yun, hindi nyo napansin. Joke yun! Sorry. Napakaganda naman ang asawa ni Abraham, katulad nung nakatayo dyan sa unahan. Kaya yon, kinuha niyang asawa, gagawin ko tong asawa, dadaling ko to sa harem ko, doon sa lugar, sa kaharian niya, kung saan maraming magagandang babae na gagawin niyang asawa. Pero iningatan ng Diyos si Sarah. Siya ay lumabas sa panaginip ni Abimelech ang Diyos at ibinarningan siya. Sabi niya, ikaw ay patay na kapag yan si Sarah ay pinakialaman mo, ang lahat ng sambahayan mo. Sabi niya, tinakot siya ng Diyos, kaya ibisinolin niya si Sarah kay Abraham. Amen po ba? And from Abraham came the nation of Israel. Minagawa si Satanas? Wala. So, fourth plan of Satan, para hindi mangyari na siya ay matalo ng Diyos, he brought enemies like Philistine to attack Israel. Di ba ang Israel, alam niyo ang istorya, dinala sila sa Ehipto. For 400 years, sila ay alipin ng mga Ehipsyo. At nung kailangan nila bumalik sa lupang pangako sa Canaan, pagdating nila doon, meron ng mga nakatira. Yung mga Philistine. At aside from them, yung mga Amalekites, mga ites na yan, mga higante, dahil nagkaroon again ng another repopulation or ng mga higante sa mundo. Mga bad angels, nagkaroon na naman, mag-asawa na naman ng mga tao, nagkaroon na naman ng mga masasamang anak, yung mga higante. But God, di ba, sa kwento, hindi naman na nilipol ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Anong ginawa sa kanila? God raised a giant slayer like David. Di ba? Si David, pinatay niya si Goliath. Hindi lang si David, yung mga Israelites, katulad ni Caleb, pinatay nila yung mga higante doon sa lugar, sa lupang pangako. So, binigyan ni Lord ng kapangyarihan ang mga Israelita para patayin ang mga masasama na higante noong mga panahon na yon. Amen po ba? So, from then, nakita, sabi ni Satanas, mali na naman ako. Pang-apat na pagkakamali ni Satanas. Pero, nagkaroon kasi ng prophecy. Sabi sa Jeremiah kasi, mula sa lahi ni David, sabi dito sa Jeremiah 23:5, Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. So, nagkaroon ng propesiya si Jeremiah. Dadating ang panahon na pipili si Yahweh ng matuwid na sanga magmumula sa lahi ni David. At ito ang Mesaya na magliligtas sa sangkatauhan. Isang hari na mamamahala ng buong karunungan at pairalin sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Sabi ni Satanas, lagot, kailangan kong targetin tong lahi ni David. Kailangan kong malipol ko silang lahat. Kaya anong ginawa ni Satanas? The devil targeted David. He tried to kill David by the hand of Saul multiple times. Di ba si David, nung time na yon, after all the winning moments niya, marami siyang mga napanalo ng mga labanan. Nainggit sa kanya si Saul. Di ba? Maraming pagkakataon at beses na nais siyang patay ni Saul. Subalit iningatan siya ng Lord. And from David, dahil nga doon sa propesiya, na from the David branch or sa lineage of David, ay magmumula ang Messiah, the devil also started attacking King David's royal line. Ano yung David's royal line na inattack niya? Alam niyo ba, nung panahon na after mamatay ni David, nagkaroon siya ng mga anak dahil sa pagkako ng Diyos, dun sa Davidic covenant, na sinabi ng Diyos, magtatagal lang yung lahi. Hindi mawawala ng tagapagmana na uupo sa trono mo, David. Ang descendants mo ay mananatili sa trono. Subalit, dahil sa gawain ni Satanas, nagpakasama. Inimpluwensyahan niya yung mga descendants ni David, yung kanyang bloodline, at sila ay nagpakasama. Yung mga una-unang mga hari ay naging mabubuti, pero later na mga tagapagmana ay naging masama. Ito ay walang iba kundi si King Jehoiakim. Si Jehoiakim ay 18th Joachim. He is the 18th king of Israel, of Judah. Alam niyo ba ang ginawa niya nung panahon na yon? Ang mga bata ay iniaalay nila sa mga Diyos-Diyosan. Pinapatay nila ang mga bata at inihahandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Galit na galit ang Diyos. Sabi niya, hindi ko man lang sumagi sa aking isipan na ipagawa sa kanila ang lahat ng yan. Nagalit ang Panginoon dahil si King Jehoiakim at sa kanyang anak sa Jeconiah ay nagpakasama sa harapan ng Panginoon.
Na-influensyahan sila ni Satanas, kaya nagkaroon ng Panginoon ng sinumpa niya. Sabi sa Jeremiah 22:30, sabi doon, "Write this man down as childless, a man who shall not prosper in his days, for none of his descendants shall prosper, sitting on the throne of David and ruling anymore in Judah." Nagalit ang Panginoon. Bagamat may pangako siya kay King David na hindi mawawala ng lahi mo na magmamana para manatili sa trono bilang hari ang iyong descendants, nagalit ang Diyos sa ginawa ni Haring Jehoiakim and dun sa anak niya sa Jeconiah. Dahil sa pag-aalay ng kanilang mga anak. Isipin mo, mga anak pinapatay, inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. At siya'y sinumpa, hindi ka na magkakaroon pa ng anak na hahalili, uupo sa trono. Anong nangyari sa kanila? During the time of King Nebuchadnezzar of Babylon, sila ay nilusob. Amen po ba? At kinuha silang bihag. At si King Jehoiakim ay tinanikala. Nilagyan siya ng yung bakal na hinila-hila siya at siya ay namatay. Natapos ang kanyang kasamaan, maging ang kanyang anak na si Jeconiah, nawalan. So paano na? Sabi ni Satan, wow, okay na, wala na susunod. Wala na sinasabi yung Davidic covenant na magmumula sa lahi ni David ang magiging Messiah. Tapos na, finish na, sabi ni Satan. But Satan, sa lahat ng ito, talo pa rin si Satan. Mali pa rin siya. Lagi mali si Satan sa kanyang mga iniisip. Dahil ano nangyari? Dito pumasok yung God's twist of the story. Ayan na, next. God's plot twist, the virgin birth. Oh, sabi niya, ay, finished na, wala nang ano sa ano ni David. Pero may ibang plano ang Diyos. God is all-knowing. Marami siyang lihim na hindi alam ni Satanas. At inihayag lamang sa ating mga anak niya. Amen po ba? Mapalad ka at mapalad ako dahil ang lihim ng Diyos ay inihayag niya sa ating lahat. Amen po. At ito ang the virgin birth. Sabi sa Jeremiah, ay sa Isaiah 7:14, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call him Emmanuel." What is Emmanuel? Kinanta natin kanina. God with us. Dahil sa kasalanan ng tao, lumayo ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng virgin birth, lumapit muli ang Diyos sa ating lahat. God with us. Nakipanahanan sa atin, sa mundo. Mula sa langit, bumaba sa lupa, at nanahan kasama natin. Amen po ba? Para maranasan ko kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at saka sa akin. Sabi, magliliya ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So, pero si Jesus, ang earthly parents si Jesus ay si Mary and si Joseph. And si Mary, nagmula siya sa lahi ni Nathan, anak ni David. And si Joseph ay nagmula sa lahi ni Solomon, which is, doon din nagmula ang lahi ni Jehoiakim. So, their blood is tainted with sin. Makasalanan sila. Paano nangyari? Virgin birth. Papaliwanag ko sa inyo kung paano nangyari virgin birth. Pag sinabing virgin birth, mang isang babae na walang physical connection o physical na nangyari, pero nagbuntis. Paano nangyari yon? God is, makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin ang bagay na yon. Amen po ba? Because He is God. Walang bagay na imposible sa Panginoon. He put His seed inside the womb of a virgin woman. And that is Mary. Amen po ba? Sabi niya, paano nangyari yon? Si Mary, nagdala siya ng anak niya sa sinapupunan. Di syempre, yung dugo ni Mary na doon kay Jesus. Jesus' bloodline was perfectly pure and untainted by the effects of Adam's sin. He was placed in the virgin's womb by the Holy Spirit, sabi sa Matthew 18. Next, pakibaba nga please. Yan. Istorya lang, no? Ito yun. Kung iniisip niyo na during conception, ang baby, nagkakaroon ng mixed blood ang baby and mother during the conception or sa womb ng mommy, hindi po totoo yun. The moment na nag-conceive ang babae, dahil sa normal conception, the genetics of the baby comes from the father and the mother. So, doon nagmumula yung DNA, yung chromosomes nila, pair of chromosomes, doon nagmumula. And doon magmumula yung magiging itsura or yung genetic composition ng bata. Pero hindi sa ganung sitwasyon nagbuntis si Mary.
Si Mary ay nagbuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Wala siyang ginawa, wala siyang participation, parang surrogate mommy lang siya. Amen po ba? Nagdala lang siya. Paano yon? Si Mary, yung dugo niya, syempre magmimix yun. Hindi nagmimix. Dahil sa mga latest development, sa mga pag-aaral ng siyensya, malalim ang siyensya, science, hindi maaaring mag-mix ang blood ng mommy at ng baby dahil yung placenta, yan, siglit, kaya kinuha ko yan Pangit lang ang drawing na nakuha ko, hindi ko makuha yung magandang drawing Yung placenta, yan yung inunan. Nakadikit yan sa uterine wall or dun sa tummy ng mommy, nakadikit yan sa uterine wall. Ang purpose lamang ng placenta is to provide oxygen and nutrients sa baby. Hindi siya para magdala ng blood. Yung placenta is the barrier, harang, para mag-mix ang blood ng mommy at ng baby because the baby produce its own blood. Amen po ba? So hindi maaaring mag-mix ang blood ni Mary and Jesus. Kaya hindi tainted ang blood ni Jesus with the human blood. See? His blood is pure. Naintindihan nyo? The purpose of the umbilical cord, mag-transport lang. Amen po ba? And the placenta. Hinarang ang placenta para hindi mag-mix ang blood ng mommy at ng baby. Bakit? As early as the 15th day of conception, may sarili ng sac ang baby. May sac, may nakakover na doon sa zygote, doon sa embryo. May nakakover na doon. Yung talaga ang term doon, pasensya na hindi ko ma-translate. Medical term. Yung zygote, may sac siya na nakakover. At yung sac na yon ay as earliest as 15th day or 16th day of conception, mula nang mabuo yung baby, nagpuproduce siya ng sarili niyang blood. He has the ability, the sac or the chorionic sac, may ability mag-produce ng sariling blood para bigyan ng circulation, blood circulation ang baby. Amen po ba? So walang nangyaring mixed blood, okay? Naintindihan nyo na? Kaya ang blood ni Jesus ay still pure. Walang nahalong blood si Mary. Malinaw na. So Jesus' bloodline was perfect and pure and untainted by the effects of Adam's sin. Next, please. And then, anong nangyari? Christ, our Savior, is born. May nagawa pa si Satanas para pigilan ang pagdating ng Panginoong Jesus? Wala. Jesus Christ is the promised seed. Yung sinasabi na propesya ng Panginoon. Jesus Christ is the promised seed. The serpent destroyer and the dragon slayer. Siya ang papatay kay Satanas. Walang magagawa si Satanas. Sabi sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Unto us a son is given. Unto us a child is born. Anong ibig sabihin nun? As a child, Jesus need to be born as a baby. As a human being, because Jesus Christ is 100% man and 100% God. He needs to be born. This is His humanity, and a son is given. Hindi pinanganak si Jesus para maging anak ng Diyos. He always is. Siya ay, bagamat siya ay sinilang sa mundong ito, nananatili siyang anak ng Diyos. Hindi siya pinanganak para maging anak ng Diyos. Amen po ba? He always is. Hindi mawawala sa Kanya ang kanyang deity. Yung kanyang kakanyahan, yung pagka-Diyos niya, hindi nawala sa Kanya yon. And this is the mystery of Christmas. Ang ating Panginoong Jesus, He is the all-knowing God. He is the limitless God, boundless God. But this time, nung siya ay pinanganak, He entered into the space of a limited space. The infinite one become finite. Naging limitado siya. The one who is always present everywhere is only present now in one place at one time. Yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, present sa lahat ng bahagi ng mundong ito, ipinanganak at limitado ang kanyang presensya. Doon lamang siya. Nung pinanganak siya, siya sa sabsaban. Amen po ba? Amen. This is the mystery of Christmas. This is Jesus telling us that this is the humility of Jesus Christ. He is humble. God is humble. Amen po ba? Mababa ang kanyang kalooban. Pwede naman siyang ipanganak sa mundong ito with all the trumpets and everything. Although the angels, di ba, sounded the trumpet, sinabi ng mga angels dun sa mga shepherds, behold, this day I proclaim to you that in that
in the town of David, sabi niya, in Bethlehem, this day, sabi niya, sabi ng angel, a Savior is born. Amen po ba? Sinabi ng pinroklaman ng mga anghel na sa town ni David, sa Bethlehem, ay iniligtas, ay ipinanganak ang isang Savior. He was born as a Savior, not a judge, not a lawgiver, but a Savior. Ipinanganak ang Panginoong Jesucristo hindi para hatulan ang mga tao, hindi para magbigay ng mga bagong kautusan na kailangan nating tupdin, kundi para iligtas ang sangkatauhan, a Savior. Amen po ba? Iligtas tayo, yun ang main purpose ni Jesus kung bakit siya pinanganak sa mundong ito. Wala nang iba pa. Ang tao ng mga panahon na yun, they are very, very much weary. Pagod na sila sa lahat ng mga kautusang ipinapatupad sa kanila ng mga nasa may katungkulan. Gawin nyo to, gawin nyo yan, sundin nyo to, sundin nyo yan. Yung tao hindi na nila alam kung ano pa ba talaga ang pagtingin sa kanila ng Diyos, kung mahal pa ba sila ng Diyos. Sila ay pagod na sa kakasunod sa kautusan. Walang makasunod, walang maka-perfect sa kautusan. Pero dumating ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, "Come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest." Nagkaroon ng kapahingahan ng mga tao. Dahil in-offer ng Diyos ay hindi isang law, hindi mga kautusan na kailangang tupdin, kundi in-offer niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Amen po ba? Wala kang gagawin. Maniwala ka lang sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Pinanganak siya hindi upang humatol o magpatupad ng mga bagong batas at kautusan, kundi para iligtas at tubusin ang sangkatauhan. When Jesus was born, He knew He's gonna die. God sent Him to die. God did not send Him to live a life of teaching morals to people, laws and commandments. No. Hindi niya binigay si Jesus para magturo na naman ng mga bagong kautusan, kundi iligtas tayong lahat. Amen po ba? So, Christ our Savior is born. Masaya na kayo? Malapit na to. When Jesus was born, He was not given a room in the inn that they stopped at. Alam niyo ba, ito yung dito, no, nakakalungkot dito. For the longest time, naghari ang descendants ni David sa Judah, naging mga king sila. Pero dahil nga dun sa sumpa, bumaba ng huswang kalalagayan ng mga descendants ni David, naghirap sila. At isa si Mary at saka si Joseph, na descendants ni David na naging mahirap. Sabi doon sa Biblia, sa Luke 27, there was no room for them in the inn. Hindi sinasabi na wala na talagang, yung paniniwala natin na basahin nyo doon sa Luke 2:7, sinasabi nyo na wala ng room sa inn? No. Ang katotohanan, ang sabi dito sa salita ng Diyos, there was no room for them in the inn. Ibig sabihin for them, specifically for them. Bakit? Maaaring during that time, si Mary and si Joseph, they look so poor. Maaaring sila ay mahirap tingnan, kaya inuri sila ng mga nasa front desk. Hindi sila pinapasok. Bakit kailangan for them? Dapat sinabi doon, there was no room anymore in the inn. Hindi ganun eh. There was no room for them in the inn. Para sa kanila, wala ng room. Naranasan niyo ba one time na hindi na kayo tanggapin dahil sa inyong katatayuan, financial na kakatayuan? Naranasan niyo na bang hindi kayo i-accept ng society dahil mahirap lang kayo? Hindi kayo tanggapin? Ito ang naranasan ni Mary and Joseph during that time. At saan sila dinala? Itinaboy sila doon sa sabsaban kung saan pinanganak ang Panginoong Jesus. Doon sa sabsaban, in the stable, a dwelling place of animal or flock. Bahay pahingahan ng mga hayop. At ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak at, please, inihiga sa manger. Ano ba yung manger? Nung bata ako, hindi ko alam yung manger. Sabi ko, ano kaya manger? So, tininan ko siya. Ang manger, sila yung, para siyang, pwede siyang made of wooden na parang square or rectangle, or maaring gawa siya sa bato, pwedeng ganon. Basta ginagamit siya na pakainan ng hayop, painumanan ng hayop doon sa stable. Yun ang purpose ng manger. Bakit kailangan ihiga si Jesus doon? Symbolically kasi yun, representation, that dadating ang panahon that Jesus Christ, the manger kasi at that time is the symbol of an empty tomb where Jesus Christ were going to be laid later sa kanyang kamatayan. Amen po ba? Yung manger represents an empty tomb na magiging kung saan ang Panginoong Jesus ay ilalagak sa kanyang kamatayan. Kasi manger, bakit may manger pa? Pwede namang wala namang manger, di ba? Ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay merong
symbol, merong kahulugan. So alam na natin ngayon na ang manger ay symbolizes the tomb. Yung libingan, empty na libingan na kung saan ilalagay ang Panginoong Hesukristo. Pwede naman kasi siyang kargahin ni Mary, di ba? After niyang ipanganak, or higa sa tabi ni Mary, ba't kailangang ilagay siya doon sa manger? Para to declare that he's going to die. Mamamatay si Jesus para sa atin, para sa sangkatauhan. Amen po ba? So from the virgin womb, he went to the virgin tomb later in his life. Amen po ba? And sa pang-apat na puntos natin dito, next please. Jesus, the final sacrifice, the real payment. So why must Jesus come to earth? Bakit kailangang pumunta siya sa mundo? Bakit kailangang ipanganak? Why must Jesus come? Bakit? Alam na natin, because He is the true Lamb of God. Sabi sa salita Tagalog, ang kordero ng Diyos na nag-aay. Sabi ni John, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nung makita niya si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen po ba? He is the true Lamb of God. Every animal na inialay ng panahon ng mga Israelita, sinabi ko na kanina, ay isa lamang, temporary lamang na paglilinis ng kasalanan ng mga tao. Temporary. Paglilinis ng kasalanan, pag nagkasala ka ulit, mag-aalay ka ulit ng panibagong hayop. Ganon ang ginagawa nila nung unang panahon. Pero, nung inialay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at nagbubo ng kanyang dugo, one sacrifice lang yon para sa lahat ng ating kasalanan. Past, kasalanan mo sa past, present, and then future. One time lang pwedeng manganak ang Panginoong Hesukristo. And sapat na ang kanyang kamatayan. Ang minsang kamatayan ng Hesukristo ay sapat na para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Amen po ba? Wala ka lamang dapat gawin kundi paniwalaan ang katotohanan yan. So, at the right time, Jesus went to the cross for us. He hung on the cross, bearing our sins, declaring that the devil has lost and God won. Jesus came to become the Lamb of God. The final Lamb of God is the final Lamb of God. Pagkatapos nito, wala nang pag-aalay na ginawa pa. The true payment for which all the animal lamb are but a picture of temporary picture of payment. It's not a real payment. The lamb before na inialay ng mga Israelita, they are not the real payment. Finally, the Lamb of God came, and that is Jesus. Because on the cross, Jesus became the Lamb of God, sacrificed for all our sins. Amen po ba? When Jesus started His ministry on the earth, mabilis na ba ako? Mabilis to. When Jesus started her first ministry on earth, Satan tempted Him, telling Him to throw Himself over a cliff to prove He was the Son of God. Sa last moment pa ng ministry ni Jesus, tinry pa rin ni Satan na pigilin. Pero sabi niya kay Jesus, magpatihulog ka dyan. At sinasasulat, sabi niya, nasusulat na, magpatihulog ka sapagkat nasusulat na sa kanyang mga anghel, ikaw itatagubili at sa kanyang mga kamay, ikaw aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Ito ay pinroclaim din sa Psalms 91, that He will charge His angels towards you to guard you in all your ways. Sabi ng Psalm 91. Kaya, pansin nyo, ang galing-galing din ni Satan sa Word of God, no? Kasi si Satan nakikinig sa lahat ng sinasabi ni Lord. Tayo ba'y nakikinig sa mga sinasabi ni Lord? Nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Maalam si Satan sa Word of God. So dapat mas maalam tayo mga anak ng Diyos. Amen po ba? Isipin mong i-quote niya yon, yung sa Psalms 91. Kinote niya sa harapan ni Jesus, sabi niya, magpatihulog ka dahil nasusulat na magpapadala siya ng mga anghel at ikaw ay ingatan ng hindi masaktan ng mga paa mo. Pero hindi siya nagtagumpay. Hindi kinagat ni Lord, ni Jesus, yung kanyang panlilinlang at ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay. And, next slide. Si Jesus is the final payment. The devil failed time and time again all the way till the end. Hindi nagtagumpay ang mga plano ni Satanas. Nanalo pa rin ang Panginoon. Sabi po doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world. Hindi sinasabi ito, for God loved the world, for God so. Pag sinabing so, ganun na lamang, katindi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi lang basta pag-ibig, extreme. To such a degree that He sent His own Son to die on behalf of us. Higit ka o labis kang iniibig ng Diyos, extreme kind of love to such a degree
na ipinagpalit niya ang kanyang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, kapalit mo na dapat na ikaw na namatay, kundi ang Panginoong Jesus ang namatay, hindi ikaw. Ganun na lamang. Naunawaan niyo ba kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? He just so loved you that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that through Him you will have an everlasting life. Sinabi niya ni Jesus kay Nicodemus. So God punished Jesus in our place on the cross. Sige nga please. The blood shed for us was not animal's blood, but Jesus, divine, holy, sinless, royal blood. Because of His blood, we are washed whiter than snow. Ikaw ay nilinisan ng Panginoon, tuluyan, malinis na, wala ka ng bahid or speck or iota of sin in your life. Dahil nilinis ka na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng salita ng Diyos, kasimputi ng niebe. At sabi sa John 19:30, the last declaration of Jesus that made on the cross, it is finished. Anong tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Anong ginanap ng Diyos, ng Panginoong Jesus? All the prophecies about Him were fulfilled. Finished. Our sins were finished. Our judgment was finished. All the claims of God's holiness were fully met and finished. All the claim of God's wrath, anger, sa lahat ng kasalanan ng tao, stroke by stroke, binigay doon sa katawan ng Panginoong Hesukristo para sa ating katubusan. Amen po ba? Lahat ng kasalanan mo, wala nang natitira, lahat ng inilagay ng Panginoon sa katawan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Amen po ba? Na-satisfied yung claim of God for holiness. God claimed for us to be holy at sinatisfy ng Panginoong Jesus ang holiness na nadidiban ng ating Panginoon. It is finished. All the claims of God's holiness were fully met and finished at the cross. Pinupad niya ang layunin kung bakit siya ipinadala ng Diyos sa sanlibutan at ang pagliligtas sa sangkatauhan ay ganap nang naisakatuparan. Ganap tayong nilinis sa lahat ng ating pagkakasala at ngayon ay matuwid na sa harapan ng ating Amang nasa langit. And next, for God to create, He only had to speak. Nung nilikha ng Diyos ang tao, umubos lamang siya ng 2 chapter sa Bible. He only need to speak. Sinabi niya lang ang lahat ng bagay nangyari, ang mga hindi nakikita, nangyari ang mga hindi nakikita. Nakita yung paglilikha niya, nagsalita lang ang Diyos. Nilikha niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero nung tayo ay kanyang i-redeem, tubusin, kailangan niyang mag-alay. For God to redeem, He had to bleed. And for the 5 books of Moses, dinitalya lahat doon, many chapters, kung papaano mapapatawad ang kasalanan ng mga tao. Amen po ba? At naganap ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. But He had to bleed. Napakadaling maglikha ng Diyos, pero nung tayo ay kanyang tinubos, kailangan niya magbubo ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Napakahirap ng kanyang sacrifices para maunawaan mo kung gaano kanya kamahal. Amen po ba? That is the greatest love story ever told. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kung ikaw man ay walang forever, sa Diyos may forever. The greatest love story ever written, the greatest love story ever told. At yan, ang story mo, your love story, God's love story for us, our story with God, our love story with God. Amen po ba? Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Amen.